Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ito na pa, chapter 13 na pala tayo nung Kitabus Sawm ng Sahih al-Bukhari. Isunod na kabanata, Babu Qadri Kam Bainas Sahuri wa Salatil Fajr. Ang kabanata, kung ilan ang pagitan, ang tinutukoy dito oras. Ilang oras o minuto ang pagitan ng sahur at ng Salatul Fajr. At ang sahur, syempre, ito na nga yung pagkain bago magsimula yung fasting. Bago yung oras ng Fajr. At tinatawag itong sahur o suhur. Sahur o suhur na pareho lang, interchangeable naman. Na kapag sinabing sahur, ang tinutukoy dito yung, kumbaga, yung tawag dun sa ano kasi, sa Tagalog kasi parehong pagkain eh. Basta yung gawain ng pagkain, ito sahur. Pero yung suhur, yung mismong pagkain. Parang sa tahur at sa tuhur, yung tahur na tinatawag, maun tahura. Tahir, ibig sabihin adjective siya. Malinis sa tubig. Tapos yung tuhur, yun yung tahara. Baka kapag may sakit, di ba? Laba sa tuhuron insyaallah. So yung pinagkaiba. Pero kung magkakapalit, wala namang problema, inshallah. Suhur o sahur, walang problema. Naintindihan ng tao na yung tinutukoy doon yung pagkain bago ang pag-aayuno. Sa pagitan daw ng sahur at ng fajar, mula kay Zayd bin Thabit radiyallahu anhu, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salah. Nagsahur daw sila kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos nito siya ay tumayo para mag-imam ng sala. Faqila lahu, at sinabi kay Zayd bin Thabit, kam kana bainal adhani was sahur. Gaano kahaba yung panahon sa pagitan ng adan at ng sahur? Yung adan ng sahur yung tinutukoy, yung adan dito na tinutukoy syempre yung fajar, at yung sahur yung pagtigil nila sa pagkain. So, sinabi, Qadru kamsina aya. So mga 50 na aya daw yung diferensya. So konti lang ito, mga 5 minuto lang kumbaga na pagitan. So malapit na talaga. Malapit na yung oras ng Fajar. Malapit na yung oras ng Fajar, saka lang sila tumigil na magsahur. Mga sapat lang na meron silang oras para magwudu at gumawa ng iba pang mga gawain, inshallah. Sumunod, Babu Barakatis Sahur. Babu Barakatis Sahur min gairi ijabin. Ang sahur daw ay may biyaya, pero hindi ito obligado. Hindi nga ito kondisyon ng pag-aayuno. Ibig sabihin, kung hindi ka sahur, walang problema. Pwede ka mag-fasting pa rin. Madalas tanong yan ng mga tao eh. Sa paano nagising sila, tapos na yung adan ng fajar. Hindi pa sila nakapag-sahur. Pwede ba sila mag-fasting? Pwede. Walang kinalaman kasi ang sahur sa fasting. Sa iniulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Magsahur kayo dahil tunay na nasa sahur ang biyaya. O dahil tunay na matatagpuan o may biyaya, kumbaga. Tunay na may biyaya sa sahur. Sa magsahur daw. Pero syempre, hindi binanggit dito sa kahit anong hadith na obligado ang sahur. Hindi obligado ang sahur, alhamdulillah. Hindi ito kondisyon ng fasting. Sunod,
Babu ida nawa bin nahari sauman. Yung kabanata tungkol sa pag-iintensyon sa araw upang mag-ayuno. So hindi ka nakapag-intensyon ng gabi, araw ka na nag-intensyon. Pero syempre, lilinawin natin muna, applicable lang ito sa iba pang fasting liban pa sa Ramadan. Ang Ramadan, kailangan, syempre una yung mag-intensyon ka bago pa dumating yung Ramadan na pag-aayunuhan mo ito ng buo. 30 days o 29 days. At bawat gabi, mag-i-intention ka na. Na actually, hindi naman mahirap gawin yun kasi tuwing iftar mo sa gabi, iniisip mo na rin yung umaga Na paggising mo ng umaga ay magpa-fasting ka. Madali lang ito. Hindi to kailangan na, kumbaga, kasing iba pinapahirap nila. Inisip nila kailangan may kabisaduhin na Arabic na intention, Arabic na niya. Walang ganun. Hindi kailangan. Arabic ang niya. O hindi rin ito kailangan may kakabisaduhin kang mga salita. Hindi rin ganoon. Mula kay Salama bin al-Aqwa radiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yawma Ashura. Nagpadala raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tagatawag o tagasigaw, taga-anunsyo. I-anunsyo niya sa Madina. Meron siyang i-anunsyo sa Madina sa araw ng Ashura. Yung araw ng Ashura, ito lang yung pang-10 araw ng Muharram. At ito na yung nabanggit ko nung nakaraan na pinag-aayunuhan ng mga Muslim bago pa maisabatas ang fasting ng Ramadan. Kasi yung Ramadan, sa pangalawang taon ng Hijra lang siya na isabatas. So Ashura, yung kumbaga pag-aayuno nila noon. So sabi nung tagatawag, syempre instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna man akala falyutim. Tunay na sino man ang nakakain na ay kumbaga itigil na niya ito. Kumbaga tapusin na niya ang kanyang pagkain o falyasum. O kaya ay mag-ayuno na siya. Kumbaga yung tagatawag na ito, maring nagtawag nga pala siya, tapos na yung Fajar. Kumbaga dumating na yung oras ng Fajar. Kasi sabi dito, nahar So, pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno ng Ashura. So, umaga na ito. So, sino man yung nakakain na, wag na siya kumain uli. At, sino man yung kumbaga, nakakain na, wag na siya kumain uli. O kung gugustuhin niya, mag-ayuno na siya sa araw na iyon. Waman lam yakul, fala yakul. At kung sino mang hindi pa nakakakain, ay wag nang kumain dahil kung gugustuhin niya, pwede na siyang mag-ayuno, inshallah. So ganiting kalagayan, kapag sunna na fasting, so pwede kang mag-intensyon sa kalagitnaan ng araw, provided na hindi ka pa nakakakain pagkatapos ng Fajar. Hindi ka pa nakakakain pagkatapos ng Fajar. Hindi ka pa nakapag-agahan, kumbaga. So dito, bagaman meron ditong anunsyo, sino man daw nakakain na ay wag nang kumain uli. Maring ito yung unang unang pagsasabatas ng pag-aayuno sa Ashura. Pero sa mga sumunod ng mga pag-aayuno nila ng Ashura at iba pang mga sunna, para makapag-ayuno ka ng sunna sa araw na yaon, kailangan hindi ka pa nakakain talaga pagkatapos ng Fajar. Kumbaga intention mo lang ang nabago, yung oras nito. Sa halip na nagawa mo siya nung gabi, nagawa mo siya ng umaga. Ngayon yung practical na aplikasyon nito, halimbawa, di ba yung Ashura? Minsan kasi, hindi natin nababalitaan kung kailan yung moon sighting o kailan nakita yung new moon. Akala natin ganitong petsa. Bawa, inaakala natin bukas pa. Kahit yung Arafah, akala natin bukas pa. Nalaman natin ngayon, hindi moon sighting at ang petsa talaga. Ngayon na. Halimbawa, ngayon 'di ba? 6:00 na ng umaga. Ngayon natin nalaman, ngayon pala talaga yung Arafah, hindi bukas.
So gagawin natin, kung di pa tayo kumbaga nakapag-agahan, pwede na. Pwede tayong mag-fasting pa rin, inshallah. Lalong-lalo na kung hindi ka pa talaga kahit makainom ng tubig, hindi ka pa nakainom ng tubig, so pwede ka na mag-fasting, inshallah. Pwede ka pa rin mag-fasting. Pero generally, kumbaga para ito sa hindi talaga nakakain at nakainom. Sumunod, babus siyami o babus saimi, yusbihu junuban. Si kabanata tungkol sa nag-aayuno, na nagising siya na siya ay junub. Nagising siya na siya ay junub. So kumbaga, nakapag-intention siya nung gabi. At maaring yung fasting na ito Ramadan. Pero yung nangyari, hindi siya nakagising bago mag-fajar para magsahur. Paggising niya adan na o mag-ikama na, ganun. So hindi siya talaga nakapagsahur. So ano yung gagawin? Sinulat ni Aisha at ni Salama radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw, minsan inaabutan siya ng fajar at siya ay junub. Ibig sabihin nakipagtalik siya sa mga asawa niya nung nakalipas na gabi. At ang ginagawa na lang niya, thumma yagtasil wa yasum. Hindi na siya nagsasahur kasi tapos na yung oras ng sahur, fajar na eh. Ginagawa niya, naliligo na lang siya at nag-aayuno. Sunod, babul mubasharati lisaim. So yung kanina nga, pwede nga makipagtalik sa gabi. Yung natalakay din natin nung nakaraan. Pero kung nagising ka na oras na ng fajar, kahit hindi ka na makapagsahur, hindi kondisyon ng fasting yung sahur. Kumbaga makikita na natin, konektado sila lahat eh. Konektado silang lahat. So hindi obligado yung sahur. Hindi obligado ang sahur. At yun din, kung nakapag-intention ka na ng gabi, nagising ka oras na ng fajar, kumbaga sapat na yung intention mo ng gabi para makapag-fasting, inshallah. Ngayon, yung mubashara, ito na yung paghawak sa asawa sa araw ng pag-aayuno. So nakasira ba ito ng fasting? Siniulat ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbilu wa yubashiru wa huwa saimun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw, hinahalikan daw niya at hinahawakan yung kanyang mga asawa habang siya ay nag-aayuno. So hindi ito nakasira ng pag-aayuno. So ginagawa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana amlakakum liirbihi. At siya raw ang pinaka nakakakontrol sa kanyang pagdanasa. So dito merong kumbaga babala. Kung hindi mo makakontrol yung pagnanasa mo, edi wag mong gawin. Ganon. Wag mong gawin. Baka mamaya kumbaga hindi na mapigilan ng tao yung sarili niya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinaka nakakapagpigil sa kanyang pagnanasa. So ginagawa niya yun. Pero kung yung tao hindi niya mapigil, si Rashid fasting. Tapos kakakasal niya lang kagabi. Wala na yun. Umiwas-iwas ka muna. Kasi kumbaga, iniiwasan mo na yung posibleng magiging, kumbaga, mitya. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa nga niyan. Ang usapin dito, hindi ito nakasira ng fasting. Pero kung may iwasan, dahil maaaring di mo na mapipigil yung pagnanasa mo, edi iwasan, inshallah. 18. Babu saimi ida akala o shariba nasiyan. Paano daw kung yung nag-aayuno ay kumain at uminom nang nakalimot? Kalimutan niya fasting pala siya. Nangyari talaga ito. Lalo na kung tubig. Tubig minsan, lalo tas mainit. Inom ka ng tubig. Hindi mo talaga halos kumbaga ilang beses nangyari sa akin yan eh. Nainom ko na yung tubig. Sa ako lang maalala na fasting pala. Sa ako lang maalala na fasting pala. So ano daw gagawin? So mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu." Kapag ang nag-aayuno daw ay nakalimot at dahil dito siya ay nakakain o nakainom, marapat niyang kompletuhin yung kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, kapag naalala niya, itigil niya na yung pagkain o pag-inom. Itigil na niya. Tapos kompletuhin niya yung kanyang pag-aayuno, inshallah. Kumbaga, uminom ka ng tubig, nainom mo na yung kalahati. Tapos naalala mo, fasting ka pala. Huwag mo na inumin yung natitirang kalahati. Kasi nakaalala ka na eh. Isipin ni Rashid, sayang to, kalahati pa. Itigil mo na. Ay, burger! So, burger, sayang tong kalahati ah. Nakalimot naman ako eh. Kanina ka nakalimot pero ngayon hindi na. Naalala mo na. So, kompletuhin daw niya yung kanyang pag-ayon. Ibig sabihin, titigil niya yung pagkain o pag-inom. Kaso mahirap niyan yung nakalimot ka. Luto ka ng pansit canton, yung manghang, yung katulad ng kinain namin nung nakaraan. Pagsubo mo, ang anghang, tapos naalala mo, inom ka na ng tubig, uy, fasting pala ako ngayon ah. Ang anghang na ng buhang maghapon. So ititigil na yung kanyang pag-aayuno, inshallah. Actually, maaaring mangyari din ito sa lahat ng bagay eh. Pwedeng mangyari din ito sa nakalimot. Kumain, tuminom, di ba? Maaaring din eh. Kumbaga, applicable dito yung hadith nga, yung Inna Allaha tajawaza li ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alay. Pinaumanhinan ni Allah para sa aking ummah ang pagkakamali, yung pagkalimot at anumang ipinilit sa kanya. So dito yung nakalimot na hindi talaga niya naalala. Hindi naglimot-limutan lang. Kumbaga, talaga yun, wala talaga siyang maalala. Tapang huli ngayong araw, inshallah. Babu idha jama'a fi Ramadan, walam yakun lahu shay'un fatasaddaka alayhi, falyukaffir. So ito na yung nakipagtalik naman sa araw ng Ramadan. So ito na yung mahabang hadith na merong lalaki na nakipagtalik sa asawa niya. Siniulat ni Abu Hurairah, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang sila raw ay nakaupo kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, dumating sa kanyang isang lalaki, faqala ya Rasulullah, halaktu, o sugo ni Allah, nawasak ako, nakagawa siya ng malaking kasalanan. Qala malak, anong nangyari sa iyo? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan wa ana sa'imun. Nakipagtalik daw siya sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan at siya ay nag-aayuno. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Meron ka bang alipin na pwede mong palayain? So ito yung unang hatol dito. Magpalaya ng alipin bilang kabayaran sa kasalanan na yun. Qala la, wala siyang alipin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahal tastatiu an tasuma shahrayni mutatabi'in? Kaya mo ba mag-fasting ng 2 buwan ng magkakasunod? Yung sunod-sunod na ito, ibig sabihin, lahat ng araw ng 60 na yon, sunod-sunod. Ibig sabihin 30 days. Walang putol. Kapag maputol yon, back to zero. Yung paliwanag ng mga scholar, back to zero. Hindi, mutatabiin nga sin walang putol talaga. Sabi naman niya, hindi niya kaya. Tapos yung pangatlong pagpipilian, fahal tajidu it'ama sittina miskina? Kaya mo bang magpakain ng 60 na may hirap? Na yung pakain na ito, katumbas din ng fidya.
Katumbas din ng fidya, yung halaga nito. So, yung fidya, kalahating sa ng pagkain. Yung kalahati ng, kalahati ng zakatul fitr. Yung zakatul fitr, 3 kilo. So ito, kada araw 1.5 kilo. At yung pagkakasunod-sunod na ito, ganito dapat ipinapaliwanag ito. Kasi minsan yung tao, ibinibigay kagad sa kanya yung hatol na mas mababa. Hindi, iano muna sa kanya. Kumbaga, ipapataw muna sa kanya yung mataas na hatol, yung pagpapalaya ng alipin. Wala namang alipin ngayon. So, pag-aayuno ng 6 na pong araw ng sunod-sunod. Ngayon kung meron siyang trabaho, halimbawa hindi niya kaya, saka lang i-offer sa kanya yung pagpapakain ng 60 katao. Hindi yung lalaktawan na sa pagkakabanggit yung pagpapalaya ng alipin o yung pag-aayuno ng 60 days ng sunod-sunod. So dapat mabanggit ito ng kumpleto yung mga hatol. So sabi niya hindi rin niya kaya na magpakain ng 60 na may hirap. Sabi ni Abu Hurairah, "Famakata enda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabayna nahnu ala dalika, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamrun." So kumbaga natigil na yung pag-uusap nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yun lang yung hatol 3 . Magpalaya ka ng alipin, mag-fasting ka ng 60 days, o magpakain ka ng 60 na may hirap. Kahit alin doon, hindi niya kayang gawin. So tumahimik muna si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos dumating yung isang malaking kaing ng dates, malaking basket ng dates. Wal araku al-miktal, yung miktal, yun yung basket na malaki. Kumbaga yung kaing talaga ito, hindi ito yung bayong lang o maliit na basket. Nang dumating ito, kumbaga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nasail, nasaan ang nagtatanong? Faqala ana, sabi niya ako. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kud hada fatasaddaq bihi." Kunin mo ang mga dates na ito at ipangsadaka mo. Kumbaga yun na yung pang-4 na hatol sa kanya. Hindi niya kaya yung magpalaya ng alipin kasi maaring mahirap nga siya, wala siyang alipin. Hindi niya kaya 60 days sa fasting, hindi niya kaya yung pagpapakain ng 60 na miskin. So ito na lang, magsadaka siya ng kahit na ano. Faqala lahu rajulu, at sabi sa kanya nung lalaki, "Aala aktara, ano ba to? Ala afkara minni, ya Rasulullah." So sabi nung lalaki, meron pa bang mas mahirap sa akin o sugo ni Allah? So yung lalaki, mahirap talaga siya. Ngayon, kung magsasadaka siya, di ba ang sadaka, ibibigay mo? Ganito kasi pagkaunawa ng marami sa mga tao. Yung sadaka, ibibigay mo doon sa mas mahirap sa iyo. Pero actually, kung yung sadaka, ibibigay mo sa, kung baligtad, di ba? Ibibigay mo sa mas mayaman sa iyo, pwede rin naman. Kasi yung sadaka, hindi naman palagian para sa personal na pakinabang nung bibigyan. So pwede halimbawa, inungulekta ng sadaka, mayaman, tapos yung mahirap nagbigay sa kanya ng sadaka para ipangpatayo ng mga masjid at iba pa, pwede yun. Pwede naman. Pero siya kasi natanggap niya pagkain. So inisip niya, meron pa bang mas mahirap sa akin o sugo ni Allah? Fa wallahi ma bainal abtayha yuridu al-harratain ahla baitin afkara min ahli baiti. Sabi niya, sa pakay Allah, walang sino mang tao sa pagitan ng 2 bundok na ito ng Madina. Yun yung tinutukoy niya. Walang sino man na pamilya ang mas mahirap pa sa kanyang pamilya. Yun yung gusto niyang sabihin. Kumbaga, lahat ng i-offer sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang problema. Meron siyang problema. Pero maaring alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun talaga yung kalagayan niya. Yun talaga yung kalagayan
niya. Fadahikan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, na pangiti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung namamangha siya doon sa tao na yun na, kumbaga, parang ngayon, iniisip niya ngayon, wala nang mas mahirap sa kanya. So ngayon napangiti si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta badat anyabuhu. Napangiti siya ng sobrang ngiti. At bihirang ngumingiti ng ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumalabas ng kanyang bagang. Napangiti siya at sinabi na lang niya doon sa tao, itimhu ahlak. Sige, ipakain mo na lang yan sa iyong pamilya. Kumbaga, ang sadaka na yon, ibibigay na lang niya sa kanyang pamilya, inshallah. So dito nagkaroon ng panglimang hatol. So yung una, pagpapalaya ng alipin, tapos yung pagpapasting ng 60 days, pagpapakain ng 60 na miskin, tapos yung pagsasadaka. Tapos ngayon, yung sadaka na yun, wala naman siyang ibang pagbibigyan, ibibigay na lang niya sa kanyang pamilya upang kainin nila. Alhamdulillah. So ito yung sumunod na kabanata, at yung iba pa kukunin natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.